I'm seeing someone here actually waiting, pero pero parang hindi niya alam kung yung hinihintay ba niya is darating. You know what that type of feeling? That's what the vibe is giving me. Someone's waiting pero hindi niya alam kung yung hinihintay ba niya is darating or mangyayari ba ito, whatever, no? Yan, no, ang lalayo ng mga ships nandun pa. Okay, so ibig sabihin hindi pa ito padaong at napakakalmado ng tubig, no? Kasi 'di ba kapag ang isang bangka or ang isa rito na parang sasakyang pantubig is umaandar, ibig sabihin nagkakaroon ng waves, 'di ba? Ng alon. Dito kalmado, no? Parang yung hinihintay niya ay hindi niya alam kung darating pa. So, tingnan natin kung ikaw ba yan o ito yung energy na kumukunik sa'yo. And because of that, nasasaktan siya with the Three of Swords energy right here. Look at that, no? It's a stormy day in the background. There's that dark clouds in there, no? Yun ang tinatawag natin na um, clouds, no? Kung saan yan yung parang pabagsak na rito, no? Sobrang itim ng ulap, no? Bagsak na yung ulan, no? Pa-side view, ibig sabihin malakas yung bugso rito, no? Ng pain na nararamdaman ng person na to. Di ba kapag malakas yung ulan, no? Patabingi yung yung bagsak ng mga patak ng rain. Yun. Hindi natin ano nangyayari dito. But there's a sense, there's a vibe right here that someone here is feeling so stressed, frustrated, and at the same time, hopeless about the situation. See? Look at that. Naghihintay ng hindi alam kung may hinihintay. How is that, diba? Someone's feeling hopeless but still waiting. Hopeless but still waiting. Okay, let's go. Tignan natin ano ba yung mga nangyayari here. Hmm, okay. Ten of Wands in reverse. Hey there, collective. Yan, bago natin pag-usapan, no, kung ano bang nangyayari dito mga babes, no, at mga informasyon na mga dapat nyo pang malaman if this video is resonating sa inyo, okay? So, just take how this resonates, okay? So, wala tayong gender dito, babae, lalaki, LGBT, lahat kayo, welcome dito. You can flip roles if you want. And hi and hello sa mga new subscribers yan, no? Thank you so much at nagtambay kayo here. Yan, no, you might want to stay here with us in this community. Welcome na welcome kayo here, no? You might want to hit that subscribe button, no, kapag ka nakapag-isip-isip na kayo. Wala namang pilitan sa channel na to mga babes. Yan, no? At sa mga returning subscribers, no? Na nandito na, no? At halos pinapanood, no? Ang mga video readings here, no? Yan. Hindi ko naman kayo pinipigilan na panoorin nyo yan. Pero maraming mga nanonood, wala naman talagang time period ang tarot. Pag nag-resonate siya sa inyo, ibig sabihin meant to hear nyo ang mga mensaheng nakapaloob dyan. Pero yun nga, just take how this resonates, no? Pag hindi yun naramdaman yung reading, then wag nyong tapusin, no? Ang pakikinig or panonood dito. Just take only what resonates with you, guys, no? So yes, this is a general reading right here. Pero kung ikaw ito, I do pick up that with this
Four of Swords energy, Eight of Cups. Yeah, there you go. You have here the Seven of Cups energy, World card, Nine of Wands energy. Excuse me for clearing my throat. So yun nga mga babes, no, I do have this kind of energy na kayo to na nagtataka kayo rito. Okay? Kung bakit ngayon, actually ngayon yung nakukuha kong energy, no? Kung bakit ngayon or nitong mga nakaraang araw or nitong mga nakaraang linggo, ito lang, itong mga nakaraan, kung ano yung maituturing mong nakaraan sa'yo, pwedeng nakaraang buwan, tapos patuloy na nangyayari ngayon or patuloy mong na-experience, ano ba yung sinasabi mo, miss yan? Ang sinasabi ko rito, no, whether you are single right now or whether you are connected right now, it doesn't matter. Basta meron dito na kung para to sa inyo, no, napapanaginipan ninyo, no, ang inyong ex. Yan. So, pwedeng matagal na kayong tapos kasi may close of cycle na rito, may nag-close na rito ng cycle, no, or yung iba doesn't have to be na dekada or ilang taon na kayong hiwalay, pero pwedeng ganun. Ex-husband, ex-wife, or ex-boyfriend, ex-girlfriend, ex-ka-live-in, kung sino man yung nakakommit ninyo before, no, na nag-abandon na sa inyo, ibig sabihin iniwan kayo niyan, iniwan kayo sa ere, or siya to, no, na umalis sa sitwasyon or gumawa ng dahilan kung bakit natapos ang inyong relasyon or connection. Someone here, no, yun yung tumitingling sa aking tenga, no, someone who abandoned you. Kung sino yung nag-abandon na sa inyo, no, napanaginipan nyo siya recently or napapanaginipan nyo siya up until now, and then this is your, it's like, bakit ko siya napapanaginipan? Ano bang meron? Matagal na kaming tapos niyan, matagal nang nag-end yung relationship namin. Ba't ngayon ko lang siya napapanaginipan? Or ba't ngayon lang siya sumasagi sa akin ritong isipan? So, yung iba kasi sa inyo, mga babes, no, pwede kasing meron kayong ginagawa, like busy kayo rito, pero sumagi sa isipan ninyo yung ex nyo, no, like literally, no, na parang, o bakit bigla ko siyang naalala ngayon? Eh, hindi ko na nga siya naalala. Tsaka, lalo na kapag kayo to ha, na wala na talaga kayong feelings para sa kanya. Like literally, no, pwedeng matagal na talaga itong tapos. O sa iba, kung ano yung matuturing ninyong matagal. Okay, kasi iba-iba naman tayo dito ng pakahulugan sa lahat ng bagay, no? Kasi sa iba, mga babes, no, yung ilang buwan ay matagal na, no? Or yung, let's say, no, para sa iba, pwedeng yung 2 months or 1 month, no, is matagal na para sa kanila, no, yung mga ganyan. So, kung ano to, pwedeng matagal nang sarado ang inyong komunikasyon, no, or hindi na talaga kayo nagkaroon ng tawag nito, ng connection, no, like literally, hindi na kayo nag-usap, no, ever sa kung ano mang uri ng communication, okay, close na talaga yung cycle. Close book na talaga kayo. Yung nakita ko rito. No? And then, kayo to, nagtataka kayo, bakit pumapasok siya ngayon sa panaginip ninyo? Like, napapanaginipan nyo siya. No? And, yung panaginip na to, no, has something to do with this person is showing the weak side. Nakikita ninyo yung weak side niya dun sa panaginip na yan. Anong ibig mo sabihin, miss yan? Meaning, sa mga panaginip na yan, or kung meron man kayo ritong bagay na naaalala with this person, like biglaan, no? Na parang all of a sudden, no? Naalala nyo siya, no? Naalala nyo siya na parang nakikita nyo yung malungkot niyang mukha, no? Or nakikita nyo yung, alam nyo yun, kilala nyo siya, no? Alam nyo kung ano yung facial expression niya pag malungkot siya, no? Sa panaginip, mga babes, no, this person is reaching out to you, no? Pwedeng this person is umiiyak sa panaginip mo. Or baka this person is nakaharap siya sa'yo na malungkot yung mukha niya. Or this person is, no, pwedeng meron siyang sinasabi sa panaginip mo, no, basta may kalakip na kalungkutan, may kalakip na panghihinayang, ganun, no, ganun. Okay? So, yun yung nakikita ko specifically rito. Someone who abandoned you at nakikita mo siya sa panaginip mo na nagtataglay siya or may sinasabi siya na may kinalaman sa nalulungkot siya, na parang kinakausap ka niya. Yun yun. This reading is for you. Okay? Tapos, wala na kayong communication nitong person na to and ikaw to, bakit naalala ko pa to, matagal na kaming tapos. Or ba't naalala ko pa siya, wala na nga kami. With this two of swords energy,
Three of Swords, no? Two to the Three of Swords energy and this Ten of Swords energy, no? See? Mm-hmm. Nine of Wands. Okay, kasi siya 'to mga babes 'no, na ngayon sigurado pa rin siya kahit na matagal na kayo or ano man yung tingin niyong matagal na 'yan 'no, na hindi na kayo nag-uusap 'no, alam niya, okay. Gusto niya talagang mag-reach out sa'yo, makipag-communicate sa'yo, pero hindi niya 'yun magawa 'no, hindi siya makagawa rito ng aksyon patungkol diyan. Kasi mga babes 'no, hindi siya sure kung napatawad mo na ba siya. Hindi siya sure kasi nakikita niya yung kasalanan niya sa'yo ngayon, nabu-view niya yung kasalanan niya sa'yo ngayon 'no, as parang, worst 'no, worst kind of mistake or worst kind of, betrayal kung ano man yun 'no, yung ginawa niya sa inyo. Nakikita niya yun as parang pinakamalala na kasalanan na nagawa niya sa life niya or nagawa niya sa'yo. Yan. Kung ano yan, this is a general reading, pero kung i-describe niya yan bilang worst mistake, ibig sabihin alam niyang malala at hindi basta-basta maipapataw ang kapatawaran, no? Dahil sa ginawa niyang yan. So ngayon, kung kahit matagal na kayong hindi nagkikita at nag-uusap, gusto niya ritong mag-reach out sa'yo. Ngayon, lumalabas siya rito. Doesn't have to be na meron siyang ginagawang ritual or kung ano-ano man, no? Para siya mismo ay makapasok sa panaginip mo. Hindi, hindi ganun. Ibig lamang sabihin nito because yung emosyon niya at yung kagustuhan niya rito ay matindi, no, na makausap ka sana. Pero hindi nga siya makagawa rito ng move dahil natatakot siya sa iyong mga sasabihin at sa iyong mga magiging reaksyon na alam niya na hindi mo pa siya kayang patawarin, like hindi siya sigurado kung um, mapapatawad mo pa ba siya. Tama. So with this Six of Cups energy, Page of Cups energy, Page of Swords, I'm seeing pages. So yung iba pwedeng ex-husband or ex-wife nyo to na meron kayong mga anak but doesn't have to be. Pero dito kasi mga babes na nagkakaroon siya ng takot. Kung wala kayong anak, okay lang. Kasi this pages also symbolizes to me, okay, yung fear ng isang child. Di ba pag ang isang bata is natatakot, legit yung pagkatakot niya, authentic, no? Ibig sabihin, pag takot yung bata, talagang takot siya. So, yun yung ini-embodies niya rito na general message na nakuha natin with lots of pages. Kung wala kayong anak. Sa iba, pwedeng may anak kayo. Yan. Bumuo kayo ng pamilya before. Yan. So, kung ano man yon sinira niya yung family na yon. Yun yung nakikita ko rito. Alam niya eh. Yun yung nakikita ko. With this Page of Swords energy, this person here is embodying this type of energy na gustong makipag-communicate pero hindi makalapit, hindi makagawa ng paraan. Ito ay isang klase ng enerhiya ng isang individual kung saan nais niya magpadala sa iyo rito ng mga mensahe, no, dahil maraming nilalaman ng kanyang thoughts. No? Gusto niya yan na maiparating sa'yo. No? Pero yun nga mga babes, no? Alam niya, natatakot siya rito sa sasabihin ninyo, natatakot siya rito na itaboy or ipagtaboyan niyo siya. Alam niya kasi na hindi niya pa makukuha yung forgiveness. See, nagkaroon na siya agad ng conclusion rito patungkol sa inyo. No? Nagdesisyon na siya agad, no? Mga babes, no? On your behalf na hindi kayo ready at hindi niya alam kung magiging ready pa ba kayo na patawarin siya. So that is the reason why this person is popping into your dreams. It is because gusto niya talaga rito na makausap ka. Mm-mm. So with this Nine of Swords energy, Four of Coins energy, Ten of Wands in reverse, yan. Diba? Mabigat yung kalooban niya dito. Mm. So, nararamdaman mo rito at hindi rin siya aware dun ha, na nakikita mo siya sa panaginip mo. Hindi siya aware po dun mga mahal, no? Lumalabas siya sa panaginip mo or bigla na lang siyang pupasok sa isipan mo, like kunwari naghuhugas kang pinggan or you're focused on your work and then all of a sudden, okay, this is you, kapchag you eh. Parang, bakit ako nakakaramdam ng ganito? It is because, yun. Diba? It is because yung
yung nararamdaman mo na yan, kumukunik kasi siya sa'yo eh. Pero wala siyang kamalay-malay dun na napapanaginipan mo siya or nakikita mo siya, no? Kasi this person is connecting to you in the 5D world. See, nalaglag yung, wait na kunin ko nga. Alright. So yeah, diba? This person is connecting to you in the 5D world. It is because um there's a lot of this eagerness or what we call longingness to talk to you, pero maaring hindi mo daw siya paunlakan. So yun yun, no? Gusto niya gumawa ng paraan pero yung nasa isipan niya, hindi mo daw siya pauunlakan. See? Nagiging negatibo na agad, no? Yung pag-jump niya sa conclusion, it is because this person is considering what he or she had done with you is the worst, no? Worst mistake daw na ginawa niya sa buhay niya. Yan. Well, however this individual is, nagdadala siya ng mabigat na emosyon, may dinadala siyang mabigat na emosyon, no? So, masama yung loob niya rito, hindi sa'yo, kundi masama yung loob niya rito sa sarili niya. Yan. Well, I know, magpapasko. Pero, yun nga, I am seeing this person here still carrying this. Pagtapos ng Pasko, pagtapos ng New Year, ganyan pa din siya. Alright. So, ito ang mensahe nakuha natin for you guys. Thank you so much, honey. Sarang hail, love, and light. Annyeong.